So today is Friday and I'm going to Converge, Bataan. Isang linggo na yung connection ng internet namin hindi magamit. Karamihan ng mga resident sa Lincoln Heights, dun sa village sa subdivision namin, plan holder or subscriber ng Converge. Papunta ako sa head office ngayon kasi almost 2 weeks nang walang connection. O hindi man eksaktong 2 weeks, but it's going 2 weeks. Ang nakakainis kasi kaya we decided na ipa-disconnect na dahil wala kaming makuhang magandang feedback. Nagme-message kami dun sa page nila. Automated yung sumasagot, hindi sumasagot yung ewan ko kung paano yung sistema nila. Gusto nila bago sila mag-reply. Hindi suitable yung ganun eh. Gusto namin syempre pag nag-inquire ka na lang, sasagutin mo lang naman kung bakit may problema yung connection. So yun, ngayon papunta ako doon, ipapa-disconnect niya namin siya and then lilipat ako ng PLDT kasi may magandang offer yung PLDT. Pero anyway, papagas muna tayo. 300 yung premium. So ayun, balik na tayo sa biyahe. Malapit lang naman to before I go to work. Kakausapin muna natin yung provider natin. Hindi ko sinisiraan yung Converge. Ayan ang service na binigay ninyo sa amin. Ipinapakita ko lang sa mga manonood, sa mga viewers. Just the same kung anong network provider kayo, kung sablay yung serbisyo ninyo, talagang papaalam natin. Transparency to eh. And then again, yung binabanggit ko na service ninyo. Uy, pininahan ako. TMX. Guhitan ba natin? Trip lang. Hindi naman. Talagang baka nagmamadali lang siya. O, diba? Oo, tama na yun. Isa lang. Laro lang tayo. Pagkatapos ng padaanin mo na siya. So once again, I'm going to Converge. Putol ka ngayon. And then check natin kung maganda ang service ng PLDT dito sa Bataan. Actually dito sa amin sa Dinalupihan, tatlo yung service provider namin. It's Converge, PLDT, and then Malasimbu. So itatry ko ngayon tong Converge ko, ay itong PLDT ko maganda. Tapos pag okay naman siya, di syempre tuloy natin. Kapag pangit yung service, kasi kailangan natin yan, di ba? Pag nagtatrabaho tayo, may mga times na naka-work from home tayo. So in fairness naman sa Converge, hindi naman nila kagustuhan yan, pero syempre sa part namin, kailangan namin magpalit eh. Hindi naman namin pwedeng hintayin kung kailan kayo maaayos. So up to now, wala pa eh. Talagang wala kaming magamit totally. Straight 1 week and then for 2 weeks putol-putol siya. Intermittent connection. Talagang mapepeste ang iyong trabaho. Medyo matraffic dito. Ano nga pala to? School zone. Yan. Pagka school zone, yung mga motorista, magbagal kayo. Ay hindi, may ano sa barangay. What's that? Parang may nangangampanya or something. Daming sitaw oh. Sarap yan eh, adobo. Adobo no, tapos igigisa mo sa pork. Yung pork na tinadtad. Yung piprituhin mo siya ng malutong, tapos yun yung ipanggigisa mo. Maraming bawang, sibuyas, then sukat toyo. Sarap. Ayun, merong mga bagong ano dito oh, improvement dito sa papasok ng Dinalupihan proper. So yan, may mga ginagawang bagong kalsada. Hindi naman bagong kalsada, restoration lang para convenient ang ating pagbiyahe.
Salamat sa pamahalaan ng dinalupihan. Yan. So now kailangan kong umuwi at kuhanin yung, ayun nga, kukuhanin ko yung modem saka yung power supply. Nakalimutan ko, hindi ko rin naisip. Kaya doble biyahe tayo ngayon. Ang sabi nung staff dun sa Converge, hindi raw makita kung saan yung trouble. So masakit, no? Masakit na katotohanan na maghihintay ka lang di mo alam. Kaya kailangan na natin ipaputol talaga. By the way guys, ang tagal kong hindi nakapag-rides kasi tag-ulan. So may mga dumaan na, dalawang bagyo yung dumaan. Almost a month hindi ko nagamit tong motor ng malayo. Minsan sa office pero 14 kilometers lang yun eh. So hindi rin rides yun. Kaya ngayon ini-enjoy ko tong pag-aasikaso nitong aming internet connection na nakamotor. Kahit na maiksi lang yan, nakapag-rides tayo, di ba? Therapy din yan eh. Mga medyo nagigiyang sa paghawak ng silinyador. Sarap kasi sa mga motorista, oh, pareho namin, mga riders, nakakakita ka ng diretsyong daan na ganyan. Kaya lang minsan may mga tricycle eh. Tapos lalaro-laruin mo yan, yung mga obstacles na yan, yung mga nasa harapan mo. Siyempre yung maayos na pagdadrive naman, kahit na nilalaro-laro natin to. Kasi sa amin mga boys, sa mga riders, etong pagmumotor parang ano to eh, parang laro to eh. Pero syempre may professionalism. A-apply mo lagi yung pinag-aralan mo sa driving, saka maingat sa pag-overtake. Kasi minsan pag re-rekta ka sa ganung mga butas, may kumakabig, kaya yun, pag diretsong ganyan, bira. Woo! Sarap. Tapos maririnig mo yung ungol ng makina mo sumisipol, di ba? Yung ungol ng inline 4. Pinong-pino yung tunog niya talaga eh. Tapos yun nga pala, nagpalit ako ng canister ko kasi naka-AC project tayo dati. Medyo masyadong bulahaw. So kung mapapansin niyo, hindi na siya ganun kaingay ngayon, pero nandun pa rin yung tunog niya. Ayan, pinong-pino siya, buong-buo yung tunog. Hindi na siya ano eh, hindi na siya masyadong maingay, pero yung ugong niya nandyan eh, oh. So mas gusto ko yung ganito. Actually masarap pakinggan yung malakas eh. Siyempre andun yung pagka big bike eh, yung bulahaw, etc. Pero nasa subdivision kasi kami, kaya hindi ano eh, hindi recommended yung ganong kalakas. Kaya nagpalit ako. Nakahanap naman ako ng magandang canister, etong Leovins. So kakabili lang natin, kakakabit natin, wala pang isang buwan. So na-observe ko siya, napakatahimik niya. Pinong-pino yung tunog niya. Talagang yung ugong lang yung maririnig mo. Yun oh. Pero pag nagda-downshift ka, buo pa rin eh. Okay, pabalik na tayo ngayon sa Converge office. Nakuha ko na sa bahay yung modem saka yung power supply nya. Then hopefully wala na ibang kailangan.
Okay, napaputol na natin yung internet connection natin. So finally, permanent disconnection na yung ginawa natin. Sinurrender ko na yung mga devices sa kanila, yung modem and then power supply. So now, meron promo si PLDT na free installation. So magpapakabit tayo kasi libre installation. Magre-report na tayo sa office ngayon. Makakapag-enjoy pa tayong konti. Medyo madami lang talagang tricycle dito sa area na to. And then kailangan mag-ingat. At saka paminsan-minsan wala sa timing yung mga pagkano nila pagliko nila Tulad kanina, kinat naman ako nung armored car. Kung kailan ako ma-overtake, dun din siya lumabas. Buti na lang medyo nakita natin at nakaiwas naman. Ganda ng tunog ng muffler ko ngayon Gustong gusto ko siya. Puro ugong lang, wala yung hindi ko ma-explain Meron kasing tunog na alam mo yun, yung parang lata na matining. Kahit na mga big bikes, merong maingay talaga So eto, pinong-pino yung tunog niya. So again, naka breadbox delete lang tayo. Hindi ko tinanggal yung sa C900 yun yung common. Tinatanggal lang yung breadbox. Pero yung canister, sorry, yung catalytic converter naka-install pa. Kaya hindi polluted yung usok natin. Ganda ng weather Sarap mag-ride, tuyo yung kalsada, walang putik, at hindi dudumi ang ating mot-mot. Yun, pagka school zone, magme-menor tayo kahit na may mga estudyante o wala. So gawin na nating habit yan. Intersection, magme-menor ka. Pedestrian crossing, magme-menor ka. School zone, simbahan, basta crowded area, gawin mo na siyang habit. Hindi yung hintay mo lang pag may nakikita kang tao doon ka magme-menor. Kasi pag naging practice mo na yan, matik na yan hindi ka rin nabubugnot sa biyahe. Saka maganda yung may disiplina sa katawan. Hindi pwede yung natutunan mo lang, hindi mo naman pinapractice. Kailangan natin ng application. Mahirap din kasi na aksidente Hindi talagang mapeperwisyo ka din Yung damage sa property mo, sa bike mo. And then kung may nabangga kang sasakyan o public property, ipaparepair mo yan. Worst comes to worst, meron kang injury or casualty. Kaya kailangan talaga ng discipline. So since nag half day na rin lang tayo, dahil dyan sa inasikaso ko, hindi ako dadaan ng expressway ngayon. Dadaan ako sa Old Cabalan. Masarap yung may nakikita tayo sa kalsada Hindi yung puro ispalto lang, boring. Masarap yung expressway sa totoo lang. Pagka kailangan mo yung daan, especially pagka late ka na or mahabang biyahe, para hindi ka mapagod, mag-expressway ka. Pero kung paminsan-minsan lang naman, dito na tayo dumaan sa labas. We are now entering the city of Olongapo. At kanina pa nagtututong ang ating balat. Ayan Ganda ng kulay nito guys FJ Cruiser Toyota. Ganda, gray. Dapat pala din ako dumaan sa kabila kasi mag-traffic, pero okay lang, sige, para masilayan natin ang bayan ng Olongapo. Madalang na kasi tayo makadaan dito. So namimiss ko din kasi dito ako lumaki.
Although malapit lang naman yung nilipatan namin, sa dinalupihan lang. Kaya lang madalang na, dati araw-araw dito tayo dumadaan. Tapos every weekend namamalengke tayo dito. Sorry nagulat si ate oh. Galing akong Bataan. Baba mo. Nakababa na. Yan. Ayaw? I-neutral mo, naka-primera eh oh. Palib. Ang tipid. Ang tipid. Si Apert yun hindi ako Alright, nakabili na tayo ng ating merienda. 30 piraso ng banana Q. Hindi, 3 lang. Oh, yung mga mahilig sa turon dyan, doon kayo bibili kay Danaya Store. Suki natin yan. Napakasarap ng turon dyan, laging malutong. So tropa din natin yon, si Apert, yung nagbomba-bomba ng motor natin. Taga tropang Batangas yan. Matagal yan ako niyaya dun sa kay Biang Tunnel, pero hindi ako makapunta-punta dahil yun nga, syempre busy tayo sa work. Pero papasaan pa at matutuloy din yung biyahe na yan. Shout out sa mga tropa nating LED dyan na laging nakabantay sa ating gates.